Solo Level ang Season 2. Like and subscribe, baka naman. Di na nga napigilan ni Hein na mag-alala kay Jinwoo at nasa loob nga ito ng isang A-rank dungeon, since ang pagkakaalam nga nito ay isa lamang itong A-rank. Naisipan na nga nitong sumunod ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang dalang sandata, kaya no choice kundi hiramin na lamang ang piku na gamit nila Jinwoo sa pagmimina, kaysa naman sa wala siyang dalang anumang sandata. Samantala, dahil sa taglay na lakas ng mga aura na nilalabas ng mga high orcs lalo na ng boss ng mga ito ay di na nga naiwasan ng grupo ni Jinwoo na manggatag sa takot, at di makapaniwala sa kinakaharap nilang sitwasyon. Dito na nga nagtanong ang kapitan nila kung ano raw ba ang kailangan sa kanila ng mga high orcs, na agad ding sumagot na para lamang daw ma-entertain sila, sa pamamagitan ng pag-torture, pagkain, at sa huli ay pagpatay daw sa kanila. Di naman basta nagpatinag lamang ang kapitan, na siya nang iniutos na lumusab sila, ngunit sa kasamaang palad ay nanigas na sa takot ang mga kasamahan nito, kaya solo lamang na umatake, basic nga lang itong pinigilan ng boss gamit ang pangmalakasang spells nito sabay ibinalibag sa lupa, nang paulit-ulit na tila isang laruan lamang. Wala namang nagawa ang mga kagrupo nito kundi manood lamang, hanggang sa sumusaw na nga ang ating bida at iniligtas ang kapitan, at bagamat dungeon na raw ng guild nila Captain Sun ang nasabing lugar ay alanganin na raw ang kanilang sitwasyon kaya kung mamarapatin na raw ng kapitan ay hayaan siya nitong tapusin ang mga kalaban sabay balibag sa isang high orc ng may panggigigil. Oo naman nga agad ang nanghihinang kapitan, habang tila nabuisit naman ang boss na kalaban sabay labas ng pangmalakasang aura. Di naman basta nagpasapaw lamang ang ating bida at nagpakitang gilas din, at mukhang may isang bida-bidang boss na naman daw siyang pupulbusin. Samantala, kinagulat naman ang mining team nang makita ang pagdating ng surveillance team sa nasabing lugar, na pinangunahan na nga ni Woo Jin-chul at lubos ang pagtataka sa kung ano ang ginagawa ng ating bida, at 2 araw na raw nakasama sa mining team ng dungeon raid na ito. Sabi ko na nga ba may something sa pogi na yon, reklamo na nga ni Dugyot at todo nagdadadada kay Woo Jin-chul. Deadma nga lang dito ang surveillance hunter at tinanong ang boss ni Jinwoo kung nasa loob pa rin daw ba ng dungeon ang ating bida. Oo naman agad ang lalaki at sinabing bag carrier ang ganap ni Jinwoo kasama ang secondary strike team nila, sabay napatanong kung may problema raw ba, dahil maging si Hunter Chahain daw ay nanggaling na rin dito kanina at hinahanap ang ating bida. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang lahat ng maramdaman ang isang pangmalakasang aura na nagmula sa loob ng gate, na siya nang ang ikinabahala ng surveillance team. Maging si Chahain ay nabahala na rin ng maramdaman ito at mukhang kailangan niya na raw magmadali na mahanap ang grupo nila Captain Sun at maaaring nasa panganib daw ang mga ito. Ang supot naman ng grupo mo yan na ba yon? Banat na nga ng boss orc kay Jinwoo at ano daw laban ng kakarampot niyang army sa mga alagad niya. Nginisian nga lang ito ni Jinwoo sabay activate ng skill na Monarch's Domain, isang pangmalakasang skill na nakuha niya raw nung nag-level 70 na siya sa Demon's Castle. Di na nga makapaniwala ang secondary strike team sa kanilang mga nasasaksihan, at kailanman di pa raw sila nakakita ng ganitong kalakas na kapangyarihan mula sa isang tao lamang. Ayun nga at nagpasikat na sila Iron at Igris na binasak lamang ang mga lumusob na high orcs. Abat syempre di rin nagpahuli ang bossing nila na si Jinwoo at pinagkakatay lahat ng kaharap na high orcs na tila mga butter lamang, na siyang agad sinagot din ng boss orc at naglabas ng pangmalakasang fire spell na sumunog sa karamihan ng shadow army ni Jinwoo at napakahina naman daw ng ating bida, pang-aasar na nga nito. Basic nga lang itong binalik ni Jinwoo na kinabuisit ng kalaban, kaya naman siya na ang pinag-initan. Bato dito, bato doon, todo iwas naman ang ating bida habang sinasabay ang spell na apoy-apoy na siya nang ang bumabanat sa kanyang mga shadow army, at tignan nga raw nila kung hanggang saan tatagal ang ating bida, banat na nga sa kanya ng kalaban. Samantala, nabahala na nga ang surveillance team ng masukat na papunta ng S-rank ang antas ng nasabing gate sa kanilang harap, kaya naman iminungkahi ni Woo Jin-chul na tawagan na ang Hunters Guild sa lalong madaling panahon. Nang medyo napansin na ni Jinwoo na medyo nakakarami na ng Shadow Army ang kalaban ay nagtawag na ito ng resback, na lubos kinagulat ng mga kalaban dahil mismong mga kalahi nila ang tinawag nitong Shadows. At di nga raw magtatagal ay dadagdag silang lahat lalo na itong mayabang na bossing nila. Ayun nga at tila nag-glitch na naman ang boss tulad ng nakalabang boss elf ni Jinwoo kamakailan pa lamang, na nagtataka at bakit nagising na lamang siya rito sa lugar na ito at ang tanging nasa isip ay ang command na patayin lahat ng mga tao.
Bagamat di niya raw alam ang rason ay sinusunod niya lamang ang command na paulit-ulit sa kanyang iniuutos. Samantala, agad na ngang nakarating kay Choi Jong-in, ang Hunters Guild Guildmaster, ang balita ukol sa mga kaganapan sa raid ni Captain Sun, kaya naman nagmadaling rumespo at sinabi sa kanyang secretary na ihanda lahat ng kanilang pinakamalalakas na hunters. Balik naman sa bingbangan ay kaliwat ka ng Bardagula na nga ang ganap ng puwersa nila Jinwoo at ng Kalabang High Orcs, na parehas ayaw magpatalubat kasi hindi na lang sila ang magsapakan. Bida-bida na nga itong si Igris at masyado nang mahaba ang exposure sa camera, sinamahan pa ni Boss Ice Bear na lubos kina-proud ng kanilang daddy Jinwoo. Nabahala na nga ang Boss Orc kaya bumaba na sa kanyang trono, at nasa sapawan na nga ng ating bida, na agad na ngang nagcast ng spell sa ating bida nang matikman daw nito ang lupit niya. Sa gulat nito ay wa-effect ang kanyang curse spell sa ating bida, na napangisi lamang at wala nga raw sa kanyang talab at immune daw siya sa mga sumpa at kamandag. Dito na nga inilabas ni Jinwoo ang mga mage niya na nagcast ng pangmalakasang spell, na subok pinigilan ng Boss Orc ngunit ulats ayon napahiya kaya lubos ng gigil. Kalaunan ay nakarating na nga sa lugar si Cha Hae-in na lubos ang pagkagulat sa mga kaganapan, at ano raw ba ang nangyayari dito? Balik naman sa ating bida ay todo effort na nga ang kalaban nito na sinabay-sabay ang mga kung ano-anong spells nito hanggang sa naging higante, basic iniwasan nga lang ni Jinwoo ang pag-apak nito kaya naman lubos nang nanggigil at sandamakmak na laser ang ibinira hindi lang kay Jinwoo kundi sa lahat abat damay-damay na nga pati mga mismong orcs na alagad nito. Array na nga lang ang boss ng banatan niya ang isa sa mga mata nito, at mas madaling target nga raw ang malalaking bagay, banat na nga ni Jinwoo sa kalaban. Inamukhang hayop ka, mamatay ka na, sigaw na nga lang ng kalaban at desperado nang patayin siya. Ngunit sadyang may kabilisan ang ating bida at di niya masabayan gamit ang dambuhala niyang katawan. Since may katigasan din ang balat ng kalaban ay ginamit na nga ni Jinwoo ang kadena sa paligid ng dungeon, na siya na nga nitong ipinilipit sa Boss Orc at pinatumba, na lubos kinagulat nila Woo Jin-chul na kakarating lamang sa loob. Abat sobra-sobrang pogi points na nga ang nakuha ni Jinwoo mula kay Hae-in na lubos ang pagkamangha sa taglay niyang kapangyarihan, at di inakalang ganito siya kalakas. Sino raw ba talaga ang ating bida? Tanong na nga nito kay Woo Jin-chul. Google mo, parehas lang naman tayo walang alam, ika na nga nito, habang si Jinwoo naman ito na corner na ang unti-unting nanghihinang kalaban, hanggang sa nanglaban pa nga ito hanggang huli ngunit ulats talaga sa lakas ng ating bida. Nahiya naman si Jinwoo na kunin lahat ng binagsak nitong loot at sa Hunters Guild nga ang dungeon na ito, kaya naman kinuha na lamang niya ang shadow ng kalaban. Nakalimutan nga rin niya ang pangalan nito kaya naman Boy Pangil na lamang ang ipinangalan sa nasabing shadow sabay na mangha dahil ngayon lang daw siya nakakita ng Elite Knight na rank na siyang antas ng nasabing shadow. Tiba-tiba na nga ang ating bida at nakarami raw siya ng shadows na siyang magagamit niya sa hinaharap, at sa wilingan nito ay di napansin ang pagdating nila Woo Jin-chul na lubos na nga nitong kinagulat. Di na nga naitago ng ibang hunter ang pagtataka at sino raw ba talaga si Jinwoo, kaya naman pumagitna na sila Woo Jin-chul at sinabing top secret daw ang status ng ating bida, at kung mamarapatin daw nilang lahat ay esekreto na lamang lahat ng kanilang nasaksihan sa nasabing dungeon. Bago makalabas ay nagsalita naman ang kanilang kapitan, at bagamat di niya raw alam ang rason ni Jinwoo kung bakit sumama sa kanila bilang isang bag carrier ay nais daw niyang ipabatid ang lubos nilang pasasalamat sa pagligtas niya sa kanila. Napangiti na nga lang ang ating bida sabay may naalala, at dito na nga ibinalik ang notebook na bilin sa kanya kanina ng isa sa mga hunter. Boboses pa nga sana si Hae-in ngunit tinanong ng isa sa mga hunter kung bakit may dala raw itong piko. Abat parang wala lang nang narinig ang dalaga at tinanong kung naging weird daw ba ang dating niya sa mata ng ating bida at may dalangang piko. Di na nga makapaniwala si Choi Jong-in nang malaman ang kompletong detalye mula kay Captain Sun, at di nakalang ganito kalakas si Jinwoo, napatanong na nga rin ito sa kapitan kung sino raw ba sa tingin nito ang mas malakas sa kanila ni Jinwoo, na siya na ngang di nasagot ng kapitan, at nagbalik ng tanong kung kaya daw ba ng kanilang guildmaster na mag-isang tapusin ang isang A-rank dungeon. Natamimi na nga lang ang guildmaster, at nakakahiyaman daw, at tinagurian pa naman siyang ultimate weapon, ay di niya raw kayang mag-isa ang isang A-rank dungeon. Kaya sisiguraduhin niya raw na marirecruit si Jinwoo para sa guild nila. Pabanat na rin muna lods ng like at subscribe, hihi salamat.